Psychology of Starbucks Planner. Panahon na naman ng Starbucks Planner. Pero bakit ba ganun? Taon-taon ang daming nahuhumaling sa promo nila. Well, ganito kasi yan. Ang average na presyo ng isang Starbucks drink ngayon ay nasa 160 pesos. Kailangan mo ng 18 stickers para makakuha ng planner or tumbler. So kung i-compute mo yung nagastos mo, that would amount to 2,800 pesos. Kung planner lang talaga ang habol mo, mas makakamura ka. Sa bookstore, sa Shopee, sa Lazada, at kadalasan mas maganda pa. So bakit nga ba iba yung dating pag Starbucks planner or tumbler? Kasi actually, hindi planner ang binibenta nila. Ang binibenta ng Starbucks ay progress. Aminin naman natin, as adults, ang daming times na feeling natin, stuck tayo sa routine. Parang wala tayong nakikitang immediate result sa mga ginagawa natin. Pero, every time na bumibili ka ng Starbucks drink at may dumidikit na sticker sa card mo, may mini dopamine hit ka na parang you're one step closer to the goal. At pag nakuha mo lahat ng stickers at na-redeem mo yung planner, hindi na lang siya basta notebook. Nagiging trophy siya, nagiging kwento siya. Kakaroon siya ng sentimental value kasi bawat page, may memory ka kung sinong kasama mo na nagkumpleto ng sticker na yon. At syempre, kung gaano ka ka-excited na punuan yung card na yon. Starbucks Planner works kasi they gamify the process. They made us feel that we're not just spending, we're actually winning. And let's be honest, hindi planner yung nakaka-addict eh. It's that feeling of progress, that sense of achievement. Kaya kung iniisip mo na overpriced ang Starbucks Planner, totoo, overpriced talaga siya. Pero kung iisipin mo kung bakit siya effective, simple lang, it's not about the planner. It's never about the planner. It's about the psychology behind it. And Starbucks nailed it. Ikaw, nakailang Starbucks Planner or tumbler ka ba last year? Comment mo naman sa comment section.